A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa ating mga kapatid na mga Muslim, at magandang gabi at umaga naman po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo na nanonood po sa atin at nakikinig sa ating video sa mga oras na ito. Alhamdulillah mga kapatid at mga kababayan, andirito naman po ulit si Ilyas upang magbigay sa inyo ng mensahe hinggil na naman sa ilang usapin ng ating reliyong Islam. Para po sa inyong kalaman, ang paksa po nating napili sa mga oras na ito ay madrasa versus terorismo. Kung bakit po ito ang napili ng ating paksa, o bakit po ito po ang napiling pamagat ng ating paksa, matutunghayan po natin mamaya. Kaya subaybayan po ninyo inshallah. Bagamat po mga kapatid at mga kababayan, ang paksang ating napili ay ito ay natalakay na ng ating mga mahal na mga ustadjis nung nauna pang mga buwan at ating mga kapatid, dahil po ito'y issue na isang kababayan natin na nagsabi na ang madrasa po daw ay nagtuturo ng terorismo. Tunghayan po natin kung totoo po ba ang mga inaakusa nila o isinasabi ng ating kababayan na ang madrasa po ba ay nagtuturo ng terorismo. Kaya ang napili na pamagat ng ating paksa, terorismo versus madrasa. So bago po tayo lumayo sa ating paksa mga kapatid at mga kababayan, ay ininanais ko po sa inyo na ipaliwanag o ipaabot kung ano po ba ang ibig sabihin ng terorismo at kung ano ibig sabihin po ng madrasa, inshallah. So para po sa inyong kalaman mga kapatid at mga kababayan, ang terorismo po, ang ibig pong sabihin ito po ay paglabag sa batas na ginagamitan ng lakas o bayolente laban sa mga tao at mga propiedad upang takutin ang gobyerno at mamamayan at tiyakin na ang mga pampolitikal na layunin. So yun po ang ibig sabihin ng tinatawag na terorismo. Ang mga halimbawa po nito mga kapatid at mga kababayan, tulad na lang po ng mga pambubumba o pagpapasabog sa mga kanayunan o kabayanan na siya pong dahilan ng pagkapatay ng mga tao at mga pagsira o mga dahilan ng pagkasira ng mga propiedad dito. At ang pangalawang pahalimbawa po nito ay yung pagpatay ng tao na walang kalaban-laban. Okay po? So yun po ang ibig sabihin ng terorismo. At ano naman po ibig sabihin ng madrasa? Ang madrasa po, ang ibig pong sabihin ito po ay salitang Arabic na kung i-translate o ayon po sa ating lingwahe ay paaralan at school naman sa English. Mga mahal naming kababayan, yun po ang ibig sabihin ng madrasa, na ang tinuturo dito ay pangrelihiyong Islamikong kalaman na gamit po ang Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. At ang una-unang subject po na itinuturo sa madrasa, na itinuturo sa mga Muslim na estudyante ay ang Tauhid. Ang ibig pong sabihin ng Tauhid para po sa inyong kaalaman mga kababayan, ito po ay kaisahan ng dakilang tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang obligasyon dapat ng sangkatauhan na makilala siya, kilalanin siya at sambahin lamang siya na nag-isa, dahil siya po ang tagapaglikha ng lahat ng nilalang nakikita man ito hindi nakikita. Pangalawang itinuturo po sa madrasa ay ang Quran, ang banal na Quran na siyang huling kapahayagan na nanggaling sa dakilang tagapaglikha na ibinaba through Angel Gabriel to Prophet Muhammad SAW bilang isang gabay ng sangkatauhan. Ang pangatlo na itinuturo sa madrasa mga kapatid at mga kababayan ay ang hadith ng Prophet Muhammad SAW, na ang ibig sabihin po nito ang kanyang tradisyon, ang kanyang mga gawa, kanyang salita at ang kanyang mga pinapahintulutan. At ang pang-apat na itinuturo po sa madrasa mga kapatid at mga kababayan ang tinatawag na akhlaq,
na ang ibig sabihin po nito ay kagandahang pag-uugali. Ang halimbawa po nito, mga kapatid, mga kababayan, ay magiging magalang ka sa iyong mga magulang, masunurin ka sa iyong mga magulang, at makisalamuha ka ng maayos sa iyong kapwa, at mahalin mo ang iyong kapitbahay. Yan po ang mga ilang halimbawa ng akhlak po. Okay? Mabuting pag-uugali. At ang panglima po ay fiqh, na ang ibig sabihin po nito ay jurisprudence o sharia, pag-aaral ng sharia o batas pang Islamiko. So 5 po. So yan po, mga kapatid at mga kababayan, ang itinuturo po sa madrasa. Mga kapatid at mga kababayan, lalo-lalo na po doon sa kababayan natin na nagsabi na ang madrasa ay nagtuturo ng pambubomba o terorismo, mga kapatid at mga kababayan. Katotohanan po, ang madrasa ang isa sa nagtuturo o nagbabawal sa mga teroristang mga gawain. Dahil ito po mismo nakasulat sa banal na Quran. Pakinggan niyo po ng maigi ng ayat. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا. Ayon po sa malapit nitong kahulugan. Sinabi po ng dakilang tagapaglikha sa banal na Quran, nang ayon po sa malapit na kahulugan, sinabi niya, kung sino man ang magpatay o sino man ang kumitil sa isang buhay, ay para niya na rin kinitil ang sangkatawan. At kung sino man ang magligtas ng isang buhay, ay para niya na rin iniligtas ang sangkatawan. So mga kapatid at mga kababayan, siguro po sa dalil o sa evidence na nakasulat ito sa banal na Quran na ating ibinigay sa inyo, ay sapat na po, inshallah, na ebidensya para masabi natin na ang madrasa ay nagtuturo ng kapayapaan at hindi pang terorismong pang mga gawain. At ayon din po sa isang hadith ng Propeta Muhammad SAW na binagbabawal din po na saktan natin ang mga tao, lalo na sa mga pananalita at sa mga gawa. Bakit po? Tingnan niyo po. Sa isang hadith ng Propeta Muhammad SAW na sinabi niya, pag ikaw po daw ay naglakad sa isang daan at may nakita kang mga bagay na nakakapinsala po sa iyong kapwa, ay alisin mo ito upang hindi makapagpinsala sa kanila. So dito pa lang, mga kapatid, mga kababayan, kahit pa ang mga bagay o tinik na nakikita mo sa daanan ng mga tao ay pinapatanggal sa iyo upang hindi makapinsala o hindi makasakit sa mga tao. Paano pa natin ngayon masabi na ang madrasa ay nagtuturo ng terorismo ni kahit pa tinik pinapatanggal sa dinadaanan? Paano natin masabi na ang madrasa ay nagtuturo ng terorismo? Kaya mga kapatid, mga kababayan, ako na dating Kristiyano na nagbalik Islam way back 2008 sa Dubai, alhamdulillah, hanggang ngayon. At isa rin ako na nakatapos sa madrasa, na basic na madrasa mula level 1 hanggang level 4 ay natapos ko po yan, alhamdulillah. Pero wala po akong nakitang o narinig mula sa aking mga teacher o mga ustadj na sila ay nagtuturo ng terorismo. Bagkus sila pa mismo nagtuturo ng kapayapaan. Kaya ang madrasa po, bakit po natin nasabi na ang ating paksa ay madrasa versus terorismo? Dahil ang madrasa ay nagtuturo ng kapayapaan at ang terorismo naman, ito'y mga gawaing labag sa batas naman. Kaya ang aking mai-share sa inyo o aking maipapayo, lalo-lalo na po sa ating gobyerno na sa Pilipinas, na inshallah ay suportahan po natin ang lahat ng mga madrasa, Islamic na mga madrasa sa Pilipinas. Dahil po ang madrasa na ito po ay nagtuturo o sila pa ang nagtuturo ng mga kapayapaan na mga gawain. Dahil po pag walang madrasa, malamang
ang mga tao, lalo na ang mga Muslim na kulang sa kaalaman, ay pariwara po. So para po sa ating gobyerno, inshallah, nasuportahan po natin ang ating mga madrasa sa ating bansa sa Pilipinas. Dahil po ito ay katotohanan lang, ay nagtuturo po ng kapayapaan. So yun po, para naman po doon sa ating kababayan na nagsabi o nagpakalat ng issue nito na ang ating madrasa ay nagtuturo ng terorista. Dalangin po natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na inshallah nabigyan po tayo ng kunting oras upang saliksikin natin muna ang lahat ng mga aral ng Islam, lalo na po ang madrasa, kung talaga po ba ito ay nagtuturo ng pambubumba o teroristang mga gawain. At dalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa pamamagitan nito at sa pamamagitan na sa pamamagitan ng sinabi mo ay lalo kang magiging masipag upang magsaliksik sa Islam, at nawa ipagkaloob sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gabay at sa iyong pamilya na sa pamamagitan nito ay makita mo ang liwanag at matanggap mo at magbalik loob ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na katulad namin na nagbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya kami ngayon ay tinatawag na balik Islam. So inshallah, at sa pamamagitan nito ay magiging bukas ang iyong puso at isipan upang lalong saliksikin ang aral ng Islam. Inshallah, amin. At ikaw ay magabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa tamang landas, ang tinatawag na Al-Islam, na ang ibig sabihin nito ay kapayapaan, at sa literal na kahulugan ang pagsuko, pagtalima at pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Kaya hanggang dito na lang po tayo mga kapatid, mga kababayan, inshallah, at napulutan po natin ng aral ang mensaheng nabitawan natin o napili ngayon sa mga oras nito. Alhamdulillah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.